Tulad sa Senado, hindi rin nagbago ang liderato ng Kamara sa 20th Congress. Si late Representative Martin Romualdez pa rin ang House Speaker. Ang anak naman ng Pangulo na si Sandro Marcos, House Majority Leader na. Narito ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Batasan. Joan, paano bumoto ang mga kongresista o ito'y done deal na bago pa sila nagbotohan? Corina, formal na nga nagbukas kaninang umaga ang first regular session ng 20th Congress kung saan naihalal bilang House Speaker si late Representative Martin Romualdez. Sa 291 signatories of support na napabalita noong nakaraan, 269 dito ang bumoto pabor sa kanyang pagiging House Speaker. Isa na nga rito si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Nagbukas ang first regular session ng 20th Congress kaninang alas 10 ng umaga kung saan nag-roll call ng mga kongresista. 290 out of 313 House members ang dumalo sa sesyon na sinimula ng eleksyon ng House Speaker. Nagsalita si Quezon Representative J.J. Suarez para i-nominate si late Representative Martin Romualdez. Seconded ito ni na Ilocos Norte Representative at Presidential son Sandro Marcos at iba pang kaalyado, kabilang ang iba't ibang political party tulad ng Nationalist People Coalition, National Unity Party, Nationalista Party at Portales Coalition Foundation. Nakakuha ng 269 affirmative votes si Romualdez. 34 House members naman ang nag-abstain. Ilan na rito sina ML Portales Representative Laila de Lima, Kabataan Portales Representative Rene Co, Akbayan Portales Representative Chel Jokno, at Kamanggagawa Party List Representative Elay San Fernando. Sa acceptance speech ni Romualdez, ibinahagi niya na buong puso niyang tinatanggap ang muling pagtitiwala sa kanya bilang House Speaker ng 20th Congress. This indeed is an honor that I embrace with full awareness of the responsibility it entails, not only to this esteemed institution, but most importantly, to the Filipino people we have all sworn to serve. Ang tiwala ay hindi gantimpala, kundi panibagong hamon. At bawat hamon ay pagkakataon para mas maglingkod ng mas tapat, mas totoo, mas buo. Dagdag pa niya, bitbit daw ng 20th Congress ang naitatag na pundasyon mula sa nakaraang Kongreso para magtulak pa ng mga reformang makakapagpalapit sa kanila sa mga Pilipino. We convene at a time that demands unity of purpose, clarity of vision, and courage of conviction. We are not here to preserve power, but to pursue progress, not to serve ourselves, but to uplift the lives of our fellow citizens. Naihalal din bilang House Majority Leader si Sandro Marcos. Siya ngayon ang pinakabatang naging Majority Leader at 31 years old. At bilang Majority Leader, si Sandro ang magsisilbing Rules Committee Chairman at mamamahala sa pagsasaayos ng House Legislative Agenda. Corina, kanina ay nagpulong-pulong na rin ang mga miyembro ng House Minority Bloc para pag-usapan kung sino ang itatalaga nilang House Minority Leader. At sa isang ambush interview kanina, kinumpirma ni 4Piece Party List Representative Marcelino Libanan na unanimous ang naging desisyon ng House Minority Bloc sa pagpili sa kanya bilang House Minority Leader. Alam ko po na patuloy ang malaking trabaho po dito sa Kongreso at lahat po ng magagawa nating tulong sa ating bansa at ma-articulate yung mga boses ng mga hindi naririnig sa bawat issue na nilalabas po dito sa Kongreso.
Ngayon naman tapos na ang fourth SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ay may kanya-kanyang reaksyon at mga pahayag ang mga kongresista tungkol sa mga nabanggit ni PBBM, lalo na yung nabanggit niyang paiimbestigahan niya ang mga flood control projects sa bansa, lalo na yung mga hindi pa natatapos. Dahil anya, kailangan ngang may managot sa kapabayaan na ito. Sang-ayon daw dito si 4-piece party list Representative Marcelino Libana na ngayon nga ay House Minority Leader na sa plano ng Pangulo. Paliwanag niya, kailangan din daw na maganda yung magiging disenyo na mga itatayo pang flood control project para talagang maiwasan itong mga pagbaha sa maraming lugar sa bansa na nakita naman natin noon itong mga nakaraang araw gawa ng habagat at sunod-sunod na bagyo. Wini-welcome din ito ni Kamanggagawa Party List Representative Elay San Fernando at nagsabi siya kanina na dapat may masampulan dito sa mga kapabayaan sa flood control projects dahil kung walang masasampulan ay magiging statement lang daw lahat ng sinabi ng Pangulo. Nararapat din daw na mapaimbestigahan din ang DPWH bilang ahensya na namamahala sa mga flood control project at sa katunayan nga sabi ni San Fernando kanina ay nakausap at natanong na rin daw niya si DPWH Secretary Bunoan kung saan daw ba talaga napupunta itong mga pera na dapat ay ginagasta para sa flood control projects. Ganito rin yung naging sentimiento naman ng Makabayan Bloc na binubuo ni na Kabataan Party List Representative Rene Co at ACT Teachers Party List Antonio Tino. Para naman sa kanila, kailangan na maimbestigahan din itong executive block kasama na nga rin dito yung DPWH dahil ayun nga, matagal ng problema ng bansa itong flood control project at hanggang sa ngayon nga ay hindi pa rin ito nasusolusyonan. At isa pang nabanggit naman ng Makabayan Bloc ay kapansin-pansin daw na walang nasabi ang Pangulo tungkol sa paglustay ng confidential funds ni VP Sara kahit na meron siyang mga pronouncements or mga nabanggit tungkol sa korupsyon. So ayun, sabi lang ng Makabayan Bloc na para sa kanila medyo incomplete yung naging SONA ng Pangulo dahil hindi masyadong na-cover yung issue tungkol sa korupsyon. At yan na muna ang latest mula dito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo, Corina. Okay, maraming salamat Joan Manalo. May sagot na rin ang mga Duterte dyan sa tinatanong mo. Nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.